Ito na yata ang pinaka-wholesome harem anime na napanood ko ever. Mina, what's up? Akalain nyo, posible pa lang magkaroon ng harem anime na walang nare-reject or nasasaktang blue hair waifu. Ang malupit pa dito, harem anime to na iisa lang ang bidang babae. So paano naging harem ang isang anime kung wala yung mga babaeng tsundere, kudere, dandare at iba pang dere type na magkakagusto sa iisang lalaki? Well, actually, di kasi talaga 100% harem itong anime na pag-uusapan natin ngayon. Pwede natin sabihin ang anime na to ay medyo harem or, pseudo harem. He said it! I've been waiting to talk about this anime for a while now kasi in my opinion, sobrang underrated ito at kailangan mabigyan ng mas malaking exposure kasi for me, isa tong hidden gem. Anyway, isa to sa mga anime na nasa lineup ng Summer 2024 but naipit or na-sandwich sa mga sikat na anime titles gaya ng Oshinoko, Boku no Hero, Russian Alya at iba pa. So ano ba ang kwento nitong pseudo harem at bakit tuwang-tuwa ako dito? Tungkol ito sa isang lalaking gustong magkaroon ng sarili niyang harem. Siya si Eiji Kitahama. And gaya ng normal na high school boy na mahilig sa anime, gusto niya maging famous sa mga babae at magkaroon ng sarili niyang harem. Kaso kung titignan natin siya, hindi siya ganun kagwapo or ka-appeal. Tipong kapag nag-gender reveal siya sa loob ng bus, magugulpi siya sabay ika-cancel. Unlike kapag gwapo gaya ni Aqua ang nag-gender reveal sa loob ng bus, may scout pa siya para maging bida sa susunod na movie ng Viva Max. Balik tayo. Si Eiji ay member ng drama club sa kanilang school. Just when he thought na hanggang pangarap lang niya ang magkaroon ng sariling harem, dito pumasok sa buhay niya si Rin na Nakura. Gaya ni Eiji, may interest din si Rin sa pag-arte kaya nag-apply siya sa drama club na kinabibilangan ni Eiji. Si Rin ay isang method actress. When we say method actress, ito yung ini-internalize nila yung character na pinoportray nila magmula sa pananalita, personality, ng characteristic ng specific role na ginagampanan nila. Dahil sobrang mabait si Rin, gusto niya i-fulfill ang fantasy ni Eiji na magkaroon ng sariling harem. Kaso ito ang twist. Gaya ng sabi ko kanina, hindi naman sobrang gwapo ni Eiji para all of a sudden maging crush ng bayan. So, ang bright idea ni Rin ay mag-akas iba't ibang babae na may iba't ibang pagkatao. Isa na dito ang favorite ko na si Tsundere-chan o kaya itong si Noto-chan, and sa inyong mahihilig sa mga pinagbabawal na bagay, kaya rin niyang maging si Imoto-chan. I know kanya-kanya tayong trip sa buhay, so I'm not gonna judge you for that. Ang magandang development na mangyayari dito is of course, yung slowly mapofall si Eiji kay Rin. Pero ang interesting na tanong is nai-inlove lang ba siya sa mga characters na inaarte ni Rin and hindi directly sa nagbibigay buhay sa mga character na yon, which si Rin. Isa sa mga dahilan kaya enjoy panoorin tong pseudo harem is to see kung sino pa ang mga possible personality na ilalabas na Rin throughout the show. Para nga tong Happy Meal kasi collect them all. Another selling point pa nitong anime na to is yung pagiging straight up wholesome nito. Wholesome in a way na harem genre to pero loyal sa iisang babae. Imagine that? Pwede naman pala yun. Sa ating mga anime fans, ito siguro yung version natin ng Inside Out. Weird comparison pero yun na yun. Pero masisigurado ko sa palabas na to, lahat mag-a-agree na iisa lang ang best girl. At yun ay si Rin. So that's it, Mina. Nag-enjoy ka ba sa video? If oo, give me a thumbs up. Sa mga pinaportray ni Rin na characters, sino sa kanila ang pinakagusto nyo? Comment your answers. With that, well, yun lang.